Nagmamadaling pumasok si Isabel sa kotse. Ihatid mo ako pabalik sa mansyon. Napaangat ang ulo ni Jack kay Isabel na tila hindi makapaniwala. Sigurado ka ba? Nagbago ang isip ko. Gusto kong bumalik sa kanya. Ngumisi si Jack at pinaandar ang sasakyan. Hindi ako nagbibiro, Jack. Ibalik mo ako sa kanya. Nanatiling tahimik si Jack at nagpatuloy sa pagmamaneho sa walang laman na kalsada. Jack, tumahimik ka. Saan mo ako dadalhin? Kung saan ka nababagay? Nakangising sagot ni Jack. At isang hindi pangkaraniwang takot ang bumalot sa dibdib ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Maiintindihan mo din kapag nandun ka na. Muling ngumisi si Jack. Ihinto mo ang sasakyan. Huwag kang mag-alala, malapit na. Ang sabi ko, ihinto mo ang sasakyan. Sinungga pa ni Isabel si Jack at sinubukan itong pigilan sa pagmamaneho. Pero agad siyang itinulak ni Jack. At nang subukan niyang muli na hawakan si Jack, may humatak sa kanya mula sa backseat. Nakasuot ng itim na gloves ang kamay nito. At nang subukan niyang lingunin ang mukha ng lalaki, may kung anong tumama sa kanyang ulo. At nanlabo ang kanyang paningin. At ilang sandali pa, nilamon siya nakadiliman. Napaungol si Isabel sa sakit habang pumipintig ang kanyang ulo sa sakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at inilibot ang tingin sa maruming kwarto. May carpet doon at mga basag ang dingding. Tumingin siya sa ibaba. Nakatali ang kamay niya sa likod at wala siyang damit maliban sa underwear na suot niya. Nasaan ako? At nasaan si Jack? Biglang bumukas ang pinto kaya napaatras siya. Hindi siya lumingon pero narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Nang makita niya ang itim nitong sapatos, tumagilid siya ng bahagya at tiningnan ito. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakasuot ito ng mask. Kamusta ang pakiramdam mo, baby? Tanong ng lalaki sa kanya. Sino ka? Tanong ni Isabel at sinubukang kumawala sa pagkakatali. Bitawan mo ako. Lumuhod ang lalaki sa harapan ni Isabel at hinawakan ang buhok niya. Malaking halaga ang ginastos ko sa'yo. Bakit kita pakakawalan? Sino ka? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, baby. Anong gusto mo? Ikaw. Bitawan mo ako. Sumigaw si Isabel at lumaban dito. Lumayo ka sa akin. Ngunit bago pa matapos si Isabel sa kanyang pagsasalita, itinusok ng lalaki ang karayom sa kanyang braso. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Marami pa tayong gagawin. Bulong ng lalaki sa tenga ni Isabel. Bumigat ang talukap ng mga mata ni Isabel at nakatulog siya. Hindi alam ni Isabel kung saan siya dinala at kung paano siya nakarating doon. Ni hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon at kung ano ang gusto nito sa kanya. Ang alam lang niya ay niloko siya ni Jack at pinagbili. Hindi niya matandaan kung ilang araw na siya doon. Ikinulong siya sa kwarto nang walang damit at pagkain. Lumalala ang kalagayan niya sa bawat segundong lumilipas. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang gagawin. Nakatali ang mga kamay niya sa likod at nakatali din ang kadena ang kanyang mga paa. Paano siya makakaalis doon? Biglang bumukas ang pinto at may lumitaw na anino sa pintuan. Hindi lumingon si Isabel dahil alam niya kung sino ito. Ito ang lalaking nakamaskara. Pumikit siya at sumandal sa upuan at nagkunwaring walang malay. Alam kong gising na gising ka na, sabi ng lalaki at ramdam na ramdam ni Isabel ang saya sa boses nito. Unti-unting lumalapit ang mga yabag sa kanya. Hanggang kailan ka magpapatuloy ng ganito, baby? Hanggang kailan mo pipigilan ang iyong sarili nang walang pagkain at damit? Hanggang kailan mo pahihirapan ang iyong sarili? Ibigay mo sa akin ang matagal ko nang hinahangad.
Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Isabel. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Hindi, sigaw ni Isabel. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ibigay ang sarili ko sa'yo. You will, baby. That's why you are here. Muling ngumisi ang lalaki. Mas lumapit pa ang lalaki sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok pababa hanggang sa kanyang balikat. Sinubukan niyang sipain ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nasalo nito ang binti niya at marahas nitong ibinuka ang kanyang mga binti. Napabuntong hininga si Isabel at itinulak ng malakas ang lalaki. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kung mangyayari ito, tuluyan siyang masisira. Gagahasain siya nito at walang magliligtas sa kanya sa bangungot na ito. Susunggaban na sana siya ng lalaki nang biglang tumunog ang mga putok ng baril. At marahas na gumalaw ang katawan ng lalaki at sa sumunod na sandali, tumulo ang dugo sa ulo nito. Gulat na gulat si Isabel sa kanyang nakita. Umikot ang kanyang mga mata sa paligid bago siya nag-collapse. Takpan mo ang katawan niya. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Isabel at bumilis ang tibok ng puso niya. Inangat niya ang kanyang ulo at nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita kung sino ito. Alexander. Nakatayo ito kasama ang 3 tauhan. Nakatutok ang baril nito sa lalaking nakamaskara na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Bakas ang malalim na lungkot sa mukha ni Alexander habang ang mga mata ay nakatutok sa patay na katawan. Nagulat si Isabel nang may humawak sa kamay niya at nang ibaling niya ang kanyang ulo, nakita niyang si Celso ito. Tinatanggal nito ang pagkakatali sa kamay niya at nang matapos ito ay tiningnan siya nito sa mga mata. Isuot mo ang damit na ito, sabi nito at itinuro ang mga damit sa sahig. Gumapang ang init sa pisngi ni Isabel. Oh my God, nakahubad siya. Agad niyang kinuha ang damit at nagmamadaling pumasok sa banyo. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at nanginginig ang kanyang buong katawan. Alexander, nandito siya. Niligtas niya ako. Siya ang aking tagapagligtas. At higit sa lahat, buhay ito. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Maaaring dahil ito sa pag-asa o sa pananabik. Pagkatapos niyang maisuot ang damit, lumabas siya ng banyo at nakita niya ang mga tauhan ni Alexander. Iniikot niya ang kanyang paningin sa buong kwarto, ngunit hindi niya nakita si Alexander. Lumapit siya kay Celso na kanina pa nakatingin sa kanya. Nasaan si Alexander? Tanong niya na tila nag-aalangan. Let's go guys, sabi ni Celso at hindi pinansin ang tanong ni Isabel. Nasaan si Alexander? Muli niyang tanong kay Celso. Ngunit muli ay hindi siya nito sinagot. Hindi ko siya naintindihan. Patuloy na sabi ni Isabel. Huli ka na. Hindi niya ililigtas ang iyong buhay. Nasangkot kayo ng kapatid mo sa maling tao. Bumuntong hininga si Celso at lumingon. Pinagtaksilan mo siya at sinaktan mo ang pride niya. Ibabalik ka namin sa kanyang lugar, kung saan itatanong niya ang iyong huling hiling. Bago ang iyong huling hininga. Nanatiling tahimik si Isabel. Nagmaneho si Celso sa isang makipot na kalye hanggang sa makarating sila sa luma at madilim na gusali. Pinindot ni Celso ang button at kusang bumukas ang bakal na gate. Pumasok ang sinasakyan nilang kotse at huminto sa harap ng entrance. Binuksan ni Celso ang pinto at pinauna si Isabel sa daan. Dinala niya si Isabel sa loob ng building, kung saan nakaupo ang ilang lalaki at nag-iinuman. Pagpasok pa lang nila, ay naagaw na nila ang atensyon ng mga ito. Iniyuko ni Isabel ang kanyang ulo na tila hindi komportable. Dinala siya ni Celso sa isang private room. Parang isang espesyal na silid ito. Without scanning further, tumingin si Isabel sa isang lalaki. Alexander. Kumalabog ang kanyang puso.
Nang makitang nakatingin ito sa kanya, nakaupo ito sa couch at nakaharap sa bilog na mesa. Iwan mo siya. Utos ni Alexander nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay galit na galit at madilim. Hinawakan ako ng isa niyang tauhan sa buhok at itinulak sa sahig. Napasubsob siya at napangiwi sa sakit. Ibinaling ni Alexander ang tingin kay Celso at mariin itong tinitigan. Anong sinabi ko sa iyo, Celso? Bumaling ang mga mata ni Celso kay Isabel na may bakas ng awa. Napagdaanan na niya. Dahil sa kanya, namatay ang 2 kong tauhan. Nagngalit ang mga ngipin ni Alexander at inihampas ang kamay sa mesa. Nanlilisik ang mga mata nito kay Isabel na para bang gusto niya itong patayin. Papatayin kitang, babae ka. Kinuha ni Alexander ang baril sa mesa at itinuto kay Isabel. Isang talampakan lang ang layo ni Isabel mula dito at alam niyang hindi ito mahihirapang barilin siya. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at naghintay na kalabitin ni Alexander ang baril. Ano ang huling hiling mo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Alexander sa tenga ni Isabel at binuksan niya ang kanyang mga mata upang salubungin ang tingin nito. Ilang minuto pa ang lumipas bago nakapagsalita si Isabel. Gusto kita, sabi ni Isabel at natatarantang kumunot ang noo ni Alexander. Halos 2 araw akong nag-iisa sa madilim na silid na yon. Ngunit hindi ako nag-iisa. Ikaw ang kasama ko. Lagi kitang iniisip, Alexander. Ang iyong mahiwagang mga kamay, ang iyong halik, ang iyong bulong, at ang iyong mainit na katawan. Pumikit si Isabel. Hindi ito kasinungalingan. Gusto kong maramdaman kitang muli. Pero this time, gusto ko yung mas malalim. Hindi nahiya si Isabel na sabihin ito sa harap ng mga tauhan ni Alexander. Ilang sandali lang ay bumalatay sa mukha ni Alexander ang pagtataka. Ngunit maya-maya lang ay isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sigurado ka? Tanong niya at tumayo at humakbang palapit kay Isabel. Lumabas kayong lahat. Utos niya sa kanyang mga tauhan at lumuhod sa harapan ni Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng kasiyahan. Sakit lang ang mararanasan mo. Sasaktan kita dahil sa galit. Ngayon, handa ka na ba? Tanong niya kay Isabel. Tumango si Isabel bilang tugon. Hubarin mo ang damit mo. Ibinaba ni Isabel ang kanyang tingin. Sabi ko, hubarin mo yung damit mo. Singhal ni Alexander at binigyan ng isang matalim na tingin si Isabel. Sa nanginginig na mga kamay, nagsimulang maghubad si Isabel. Pero bago pa niya ito matapos, ay hinila siya ni Alexander at mabangis na hinalikan. Hinalikan siya nito ng mariin at marahas at gumanti siya ng halik pabalik. At kasunod noon, isang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Alexander. Napabuntong hininga si Isabel at napapikit at nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nasaktan siya ng higit pa sa inaakala niya. Hindi ka na pwedeng umatras. Desisyon mo ito. Muling napaungol si Isabel habang nanginginig sa sakit. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa pagitan ng kanyang mga hita. At bago pa niya maintindihan ang lahat, ipinilupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg ni Alexander habang sabay na umaalon ang kanilang mga katawan. Alam ni Isabel na nag-i-enjoy siya sa ginagawa sa kanya ni Alexander. Napakasarap ng kanyang pakiramdam. Ngunit kasunod noon, bigla siyang nakaramdam ng mainit na basa sa kanyang tiyan. At sa sumunod na sandali, ay nakita niyang dumudugo ang sugat ni Alexander sa tiyan. Bumukas siguro ang sugat nito dahil sa malakas na puwersa. Huminto ka. Dumudugo ang iyong tiyan. Awat niya dito, pero ayaw nitong makinig sa kanya. Hayaan mo na. Malapit na ako. Humihingal na sabi ni Alexander.
At makalipas ang ilang sandali, dahang-dahang tumabi sa kanya si Alexander at pumikit. Natahimik ang buong silid at mabibigat na paghinga lamang nila ang maririnig. Ilang sandali pa ay iminulat ni Alexander ang kanyang mga mata at ibinaba ang tingin. Napabalikwas siya at bumuntong hininga. Umiinom ka ba ng pills? Tanong niya kay Isabel. Umiling si Isabel at nanigas ang ekspresyon. Walang imik na tumayo si Alexander. Kinuha ang telepono at may tinawagan. Mark, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Utos niya at ibinaba ang tawag. Sinong Mark? Tanong ni Isabel na napangiwi nang ilipat niya ang kanyang posisyon. Sobrang sakit na kanyang mga binti. Tumayo si Alexander. Maglinis ka bago dumating ang doktor dito. Doktor? Pinapunta ba ito ni Alexander para gamutin ang kanyang sugat? Lumingon si Alexander sa kanya. Bibigyan ka ng doktor ng injection. Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa gulat. Ano? Pero bakit? Umigting ang panga ni Alexander at sinabi, ayokong mabuntis ka. Hindi dapat na masaktan si Isabel, pero nasasaktan siya. Bakit ka nag-aalala? Papatayin mo rin naman ako. Walang salita, pumasok si Alexander sa banyo at hindi sinagot ang tanong ni Isabel. Nang sumunod na araw, dahang-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Umupo siya at kinusot ang kanyang mga mata para makita ang mga tanawin. Ang parehong silid na may madilim na dingding, madilim na kumot at madilim na kortina. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng itim na santo. Hindi niya maalala kung kailan siya nakatulog. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa, ngunit napaungol siya sa sakit. Masakit ang kanyang buong katawan at maging ang kanyang ulo. Hindi siya pinatay ni Alexander, pero alam niyang papatayin siya nito sa huli. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Nakahubad ang itaas na bahagi ng katawan nito at ang pantalon ay nakababa sa balakang nito na nagpapakita ng matikas nitong katawan. May sakit ka yata, sabi ni Alexander. Itinaas ni Isabel ang kanyang kilay at sinalubong ang tingin nito. Napakunot ang kanyang noo. Iniligtas ko ang iyong buhay, ngunit hindi iyon nangangahulugan na napatawad na kita. Magaspang nasabi ni Alexander at tinitigan ng malamig si Isabel. Napakagatlabi si Isabel habang ang lamig ay dumadaloy sa kanyang gulugod. Lumapit si Alexander sa kama at umupo sa tabi niya. Please, hindi pa ako handa. Hindi kita mapapagbigyan. Kailangan ng katawan ko ng ilang araw para gumaling. Pumikit si Isabel pagkasabi noon. I'm not going to fuck you. Bulong ni Alexander at saglit na tinitigan ang labi ni Isabel bago sinalubong ang mga mata nito. I have had enough of you. Ngayon, papasayahin mo ang mga tauhan ko. Nilabanan ni Isabel ang gulat na gulat niyang kalooban. Anong ibig mong sabihin? Nanatiling tahimik si Alexander. Gusto mo rin bang ibuka ang mga hita ko para sa mga tauhan mo? Namamaos niyang sabi habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang bagay na yun. Tumayo si Alexander mula sa kama at tumalikod kay Isabel at maglalakad na sana nang hawakan ni Isabel ang kamay nito. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Si Celso na ang bahala sa lahat. Siya ang magpapaliwanag sa trabaho mo. Ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Just remember one thing. Umiwas ka ng ilang araw sa akin. Ayokong makita ang mukha mo. Inalis niya ang pagkakatitig kay Isabel at tinungo ang pinto. Alexander, tawag ni Isabel at agad na bumaba ng kama para sundan ito. Stay there, sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya.
Thank you guys for listening and watching.